Ang focus po ngayon ng ating ebanghelyo ay ang ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. In particular, ang kababaang loob niya. Na mas titingkad pa kung iahambing po natin kay Haring Akas sa ating unang pagbasa. Si Haring Akas ang pinuno ng kaharian ng Juda noon. Noong kapanahonang nagsanib puwersa ang kingdom ng Israel at ang kingdom ng Syria para sakupin siya. Kaya't nangatog siya sa takot. Pinatawag niya ang maraming mga tauhan niya para patatagin ang muog ng kaharian, para mag-ipon ng mga pagkain at inumin, at syempre, para siya'y protektahan at samahan. Pero, hindi naging sapat ang lahat ng ito. Nababahala pa rin siya. Grabe pa rin ang pagkatakot niya. Na kung i-describe nga po ni Prophet Isaiah, para siya o sila, kasama na yung mga kasama niya. Para silang mga inuugoy na mga punong kahoy ng hangin sa kagubatan. Dumidepende kasi siya o sila sa sarili nila. Sukat na kahit ang Diyos, ang tulong ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, tinanggihan niya. Sa unang dinig, parang banal dito si Akas. Parang mabuti. Diba sabi niya, hindi ko susubukin ang Panginoong aking Diyos. Pero sa totoo lang, ang dahilan, he already made up his mind. Meron na siyang plano at wala nang makababali nun kahit ang Diyos. Sobrang yabang. Hindi nakapagtataka na ang kaba niya ay ganun na lang. Dito po natin makikita ang kaibahan ng mahal na Birheng Maria. Ang mahal na Birheng babae. Babaeng hindi binibigyan ng halaga nung kapanahunan niya. Wala siyang kapangyarihan, hindi siya mayaman, at bata pa. Pero nandoon ang kumpiyansa niya sapagkat ang tiwala niya ay nasa Diyos at wala sa sarili niya. Kalmado siya. May grasya sa bawat pagkilos niya. Isipin po ninyo, pagkatapos na sabihin dito ni San Lucas, at nilisan siya ng anghel, hindi naman siya nangatog. Hindi naman nasabi sa Biblia kahit sa isang sipi. Nagtanong uli siya, paano nga ba mangyayari? Ano nga bang gagawin ko? Take note, hindi in-explain sa kanya lahat ng anghel. No. Hindi in-explain sa kanya punto por punto. Di po ba, isa sa mga nagiging dahilan ng ating kaba, hindi natin alam yung mangyayari. Ganitong nangyayari sa mahal na ina. Pero, pansinin po ninyo, walang kaba. Walang matinding pag-aalala. Hindi siya naparalisa. Ang matinding kaba kasi, nakapagpaparalyze . Literally, pwede kang maparalisa. Hindi ka makagagalaw. Metaphorically, pwede rin ganon. Hindi ka na makapag-isip. Wala ka ng gana. Pag sobra ngayong kaba, hindi ganon ang mahal na ina. Pagkatapos nga nito, anong sasabihin sa ebanghelyo? Pupunta na siya sa bahay ng pinsan niya, kay Elizabeth, para ibahagi ang kanyang saya at upang tulungan niya ng may ilang buwan sapagkat ito'y nagbuntis, matanda na. Nakita niyo yung kumpiyansa ng mahal na ina? At kumikilo siya dito ng mag-isa. Yun ang nagagawa
Nang nagtitiwala, hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Hindi man mawala totally, mawawala ng malaki ang kaba. Sapagkat solid ang pundasyon ng kumpiyansa. Ang Panginoon at hindi ang sarili niya. Kaya nga po, kung tutuusin, maganda rin yung hindi natin alam kung anong ating gagawin. Sa harap ng problema, sa harap ng isang task, sa harap ng isang pagsubok. Yung maramdaman din natin, parang very inadequate tayo. Hindi sapat o baka wala tayong kakayanan, wala tayong means, money, power, influence, charisma, talents, connection, upang hindi tayo dumepende sa sarili natin, kundi sa Panginoon natin. Mas mahirap dumepende sa Diyos kapag nasa sa atin o alam natin ang lahat. Mas mahirap dumepende sa Diyos na mas at pinaka may kaya at pinaka nakakaalam ng lahat. Ito sa palagay ko ang naging kumpiyansa ng Lasal Green Archers. Anong una? Ang baba ng standing, ang very poor ng standing nila. Sino mag-aakala? Sila pang magta-champion sa huli. Kung napansin po ninyo yung mga placards nila, nagkalat yung mga Bible verses, mga Bible messages tulad ng, I can do all things through Christ who strengthens me for the greater glory of God. At nang sila'y mag-champion sa huli, anong sabi nila? Who did? God did. Sa wristband ng nag-MVP na si Mike Phillips. Tama ba? Mike Phillips. Nakalagay, Jesus is. Jesus is. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yun ang sense nun eh. Jesus. Ang pinagmamalik ko si Jesus. At hindi nagbago yun. Hanggang ngayon kung hanggat ini-interview sila, laging papuri sa Panginoon. No wonder, kahit sa mga crunch time, kahit very pressure yung atmosphere, nakita mo, solid. Kumpiyansa. Kumpiyansa. Kasi, iba ang pundasyon ng tapang nila, ang Diyos at hindi ang sarili nila. Ganun sana. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging tanong ng mahalay na sa anghel. Sabi niya, paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Kung mas palalalimin natin ito, pwedeng ang maging dating nito, sino ako para sa dakilang misyon na ito? Paano mangyayari ito gayong dalaga ako? Bilang tao, mahina ako. Paano? Pansinin po ninyo ang sagot ng anghel sa kanya. Liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Bababa ang kapangyarihan sa iyo. The Holy Spirit, the power of the Most High will overshadow you. Hindi sinabi ng anghel, Mary, ganda-ganda mo kaya? Ano ka ba? Ano naman? Sina? Ganda mo. Tsaka mabait ka. Kumpara sa mga kapitbahay mo dito, nakaw, mabait ka. Maganda mo. Ka mag-alala. Kayang-kaya. Hindi. Ang sagot ng anghel, kang mag-alala. Hindi ikaw, hindi si San Jose, hindi ang kahit sino. Siya. This reminds me of that scene in Exodus 3 verse 11. Tama, if I'm not mistaken. Nang magtanong si Moises sa Diyos. Kasi ang komisyon ng Diyos sa kanya, punta ka sa Farao. Sabihin mo, palayain ang bayan ko. Anong tanong ni Moises? Sino ko? Who am I? Anong sagot ng Diyos? Ang sinagot ba ng Diyos? Moises,
Matipuno ka kaya? Tsaka, kahit na medyo may edad ka na, talino ka, madiskarte ka. Kaya nga nakapagtago ka dito sa disyertong ito, sa ilang na ito, ng 40 years nang hindi ka naman natutunto ng Egypt. Kaya mo yan. And besides, yung iba nga, katulad sa Pilipinas, papogi-pogi lang, nagiging senador eh. Kahit walang alam eh. Kaya mo yan. Hindi eh. Hindi naging ganun ang sagot ng Diyos kay Moises. Ano ang sagot ng Diyos kay Moises? I will be with you. Tutulungan kita. Ang tanong ni Moises, sino ako? Di ba dapat ang naging sagot? Sino nga ba si Moises? Ano yung mga magagandang qualities niya para ma-boost yung confidence niya? Di ba? Nako, kahit na sabihin ng Diyos, kahit nabulahin siya ng Diyos na hindi naman mangyayari, ikaw yung pinakamagaling na tao. Anong laban niya sa Farao? Sa superpower ng mga Egyptians during those times. Sige nga. It will eventually sink in sa kanya. Di ko pa rin kaya ito. Pero anong sabi ng Diyos? Ako ay kasama mo. Mas makapangyarihan ako sa mga pinagsama-samang puwersa sa mundong ito. Sapat na yon para kumalma siya. Sapat na yon para sumunod siya. That it's not all about him. It's all about God who called and who promised to be with him. Again, maganda po yung kinakabahan tayo. Hindi natin alam kung anong ating gagawin. Basta, that feeling should lead us to trust in God. Dapat hindi manatili sa, hindi ko alam na kung paano ba gagawin ko. Hindi. Huwag manatili sa iyo. Look up and entrust everything to God. Lord, kung ito yung pagsubok na inaalaw mo, sige, samahan mo lang ako. Lord, kung ito yung task na pinapagawa mo sa akin, sige, samahan mo lang ako. Lord, kung ito yung misyon na ibinibigay mo, sige. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero sige, basta samahan mo lang ako. That should lead us into deep faith in God, into the realization that we don't have to figure all things out. Simply, we have to trust. Gustong-gusto ng diablo kapag iniisip nating kaya natin ng lahat. Gustong-gusto ng diablo kapag iniisip nating kalkulado na natin ang lahat. Gustong-gusto ng diablo yun. Gustong-gusto niya yun. Sapagkat alam niya na mas lumiliit ang room sa puso natin para pagtiwalaan natin ang Panginoon. At alam din niya na kapag ganun tayo, magtatagumpay lang tayo panaka-naka. Pero sa huli, magsisisi tayo, magkakamali tayo, papalpak tayo, o kung hindi man, hindi tayo magiging masaya. Batay sa aking karanasan, mas maganda, mas malalim, at mas may sinasabi kong maayos. Pag nagsesermon ako at kinakabahan ako, katulad ngayon, medyo kinakabahan ako. Ewan ko sa inyo, palagi ko naman maganda yung sinasabi ko. Kinakabahan kasi ako. Mas maganda yun. Kaysa sa kumpiyansa na ako. Halimbawa, yung misa sa gabi, misa sa hapon, kasi ang attitude ko minsan, ganda na nung okay na yung kanina eh. Iuulitin ko lang naman eh. Ay nako, kahit inuulit ko lang, mas nababawasan. Mas may nakakalimutan ako. At tulad kahapon, kumpiyansa ako nung gabi. Kasi, mas nagtitiwala na tayo sa sarili natin at hindi sa Diyos. Kaya, mga kapatid, iwasan po natin ang maging mayabang, ang maging over na ang kumpiyansa natin. Sapagkat tandaan natin, yung sinasabi sa Santiago 4:6, ayaw ng Diyos ng mga mayabang. Ibababa niya ang mga nagyayabang.
para turuan ng leksyon na ang dapat na paniwalaan at maging kumpiyansa ay ang Panginoon lamang. Kalabanin na po natin ng lahat, wag lang ang Diyos. Gayunpaman, ang sabi, pinagpapala ang mga mapagkumbaba. Mapasa atin na po ang lahat. Kulang pa yan kung hindi galing sa Diyos yan. Iba ang pagkapala ng Diyos. Hindi kakayaning ibigay, hindi kakayaning pantayan ng kahit sinong sa atin ay po pwedeng magbigay. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang.